If you're a crypto trader, alam nating lahat na may kinakaharap ngayon na issue si Binance, no? So, let's dig deeper kung ano ba talaga yung naging start nito and kung paano ba napunta si Binance sa situation na ito. Napuntahan natin yung ating main monitor. Now, si Binance, guys, dati kasi wala naman siyang problema about regulation, no? In fact, CZ is embracing regulation tulad ng sinabi niya dito nung kakaumpisa pa lang nila, no? Na they are embracing regulation. Sabi niya, wala daw silang lalabagin na rules. They will be trading as clean as possible. And in fact, dahil dito, naging sikat nga talaga si Binance. Siya yung naging sikat na trading platform in terms of cryptocurrency. Ito yung data nung 2022. So, kung mapapansin nyo dito, si Binance talaga yung number 1. Meron tayo ditong FTX, Kraken, Bybit, and kung ano-ano pa. And yeah, kung mapapansin nyo, napakaraming users ang gumagamit ng Binance. And in fact, na-welcome din sila ng iba't ibang countries such as France, Sweden, Kazakhstan, at kung ano-ano pa. Pero habang tumatagal and habang parami yung mga users ni Binance, may mga ilang transaction sila na hindi sila nagiging transparent. May mga regulation na nalabag, no? And yun yung inaalma ngayon ng US. So, dahil dyan, na-cancel si Binance sa napakaraming bansa. Hindi lang sa US, hindi lang sa China, hindi lang sa Japan, kung saan-saan pa. Si Binance ay actually walang tinatawag na home base kasi nga palipat-lipat siya ng countries, no? Naka-cancel siya sa iba't ibang countries kaya they are jumping from one country to another country. And as a result, no, nag-step down si CZ as the CEO ng Binance. Sabi niya, sige, I will step down as the CEO of Binance and I admit, no, na marami siyang nalalabag. And dahil nga doon, no, kailangan magbayad ni CZ ng tinatawag nating fines na umaabot ng $4.3 billion. So ito kasing napag-usapan nila na bababa siya as the CEO and at the same time magbibigay siya ng funds para lang makontinue yung pagtitrade sa Binance. Kumbaga parang sinacrifice niya yung kanyang sarili para makapag-continue tayo trade sa Binance, no? Pero napaisip lang din ako na ganun ba talaga yun or talagang may iniiwasan siyang isang mas malaking issue. Hindi natin alam, no? But yeah, who knows? And habang pinapanood ko yung mga news dito kay CZ, pumasok sa akin itong idea or itong news din nung nakaraan about FTX, no? Itong FTX kasi guys ay kilalang trading platform din dati. Crypto trading platform. Pero nagkaroon din sila ng maraming issue. Now, may mga magko-comment dito and sasabihin, sir, iba naman yung FTX. Iba yung kaso niyan and iba rin yung kaso nito sa Binance. Yes, I understand. Pero what if nga, no? What if, in the worst case scenario, magkaroon din ng mga ganitong kaso si Binance and hindi natin alam na marami rin siyang paglabag and umabot sa ganito. In fact, si FTX ay na-close, no? Hindi makapag-withdraw yung mga nag-invest dito, hindi nila makuha yung kanilang mga asset kasi nga close na yung FTX dahil sa napakaraming paglabag. And ako naman guys, napaisip ako na, patay, paano kung ganito talaga si Binance, no? Ako kasi guys, personally, opinion ko lang to guys, I believe naman na hindi maapektuhan si Binance. Magko-continue pa tayo sa crypto and magtutuloy-tuloy lang ito. Pero what if nga, no? What if? Hindi nawawala sa akin yung ganong klase ng possibility, no? Dito na lang tayo guys sa Pilipinas. Okay, yung ABS-CBN. Si ABS-CBN ba, na-imagine mo na mag-close siya, okay? Sa ABS-CBN, ang pinakamalaking broadcasting network dito sa Pilipinas. Pinakasikat and the number 1. Pero wala tayong kaalam-alam na napakarami rin pala niyang nilalabag ng mga batas, no? And yun na nga, napilitan sa ABS-CBN na mag-sign off, no? Or napilitan siya na mag-close dahil sa napakaraming batas na nilalabag. Although yung mga Pilipino ay ayaw mag-close sa ABS-CBN pero may nagawa ba sila? Wala. Same with us, no, dito sa mundo ng crypto. Although ayaw natin mag-close si Binance, pero what if, no, manalo talaga yung batas? What if napakarami niya talagang nilalabag? What if they will tell na i-close na yung Binance? Paano yung mga pondo natin? Paano yung mga investment natin?
'di ba? Wala tayong magagawa tulad ng mga taong ayaw mag-close yung FTX pero wala silang nagawa. So that is why napag-isip-isip ko na siguro mas mabuting i-diversify natin yung ating asset. What do we mean by i-diversify? Kumbaga hindi natin ilalagay sa isang basket lang yung lahat ng itlog na meron tayo. Pag nahulog yung basket na yun, basag na lahat ng mga itlog na meron ka. Ang maganda dyan guys, katulad ng pinapakita dito sa illustration na ilagay mo siya into different basket. Yun yung tinatawag nating diversification. Akin kasi guys, ang ginagawa ko, meron tayo sa stock market, right? Meron na tayo sa crypto. Ngayon, ang naisipan ko namang i-diversify is maglalagay din tayo ng pondo natin sa tinatawag na Forex. Okay? I'm sure familiar rin kayo kung ano yung Forex. And personally, hindi ko pa masyadong na-explore yung Forex. Pero dahil sa nangyari kay Binance, naisipan ko na, maybe this is the time na dapat ko nang seryosohin ang Forex and dapat ko nang i-explore yung Forex. And that is why, timing lang din talaga na na-invite tayo nung nakaraan ni XM. Si XM kasi guys ay isang trading platform sa Forex. Kumbaga broker din siya, Para rin siyang Binance na before ka makapag-trade ng Forex, kailangan mo munang mag-sign in or mag-sign up sa mga brokers. And si XM ay isang number 1 din Forex broker, In fact, pinagmamalaki din ni XM na trusted siya sa iba't ibang bansa, Pwede kang mag-trade ng shares, stock market, pwede kang mag-trade ng futures, pwede kang mag-trade ng gold, pwede kang mag-trade ng metal, and kung ano-ano pa. And ito pa guys, ang isa sa pinagmamalaki niya, regulated daw siya. Nag-research din ako guys kay XM kasi sinasabi nila na regulated daw talaga sila. Sabi nga ni Binance, 'di ba, regulated din daw siya noong karaan pero as time passed by nagkaroon ng problema. So kay XM naman guys, ginawa ko rin yan na baka nagpapanggap lang ito si XM na regulated din siya pero hindi pala, Nag-research tayo, inalam natin, and I found out na hindi ka pwedeng gumawa ng isang forex trading platform kung hindi naayon sa batas yung mga ginagawa mo. Ibig sabihin, nare-regulate talaga nila, nagiging transparent talaga sila sa lahat-lahat ng kanilang ginagawa. So that is why magandang gamitin si XM, Timing lang talaga na na-invite tayo ng nakaraan, and si XM, ginawa niya tayo as their trading partner. Okay? So eto ngayon yung XM trading platform where we could trade gold, where we could trade silver, where we could trade pairs, Euro to dollar, Japanese to dollar, and kung ano-ano pa. And in fact, pwede rin tayong mag-trade ng coins or crypto dito kay XM, Ipapakita ko sa inyo guys, Ito, meron tayo dito. Ayan. Dito pala dito. Okay, so, eto guys, trade on cryptocurrencies, and napakaraming pairs din na meron dito, Hindi lang na-list yung iba dito pero napakarami pa nito. And kabilang na din dyan si Solana. So yung paborito kong Solana kasama din dito sa XM. So yan, napaka-powerful yung trading broker kasi kahit ano yung gusto mo, pwedeng sa stocks, Stocks ng US, pwedeng stocks ng ibang bansa, pwedeng monetary pairs like euro to dollars, pwedeng gold, pwedeng silver, and kung ano-ano pa. So, yeah. That is why naisipan ko talaga na, mag-diversify tayo. Kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Malay natin mag-close sa Binance. Wala. Kung doon natin nilagay lahat ng investment natin, wala, Posibleng masunog and posibleng mawala. Yun yung point ko kaya nag-open ako ng account dito sa XM, And ilalagay natin sa baba guys yung link kung saan kayo pwedeng mag-register dito kay XM kasi napakarami ding links ngayon na lumalabas na scam. So iwasan nyo yan guys. Actually may nagpapanggap nga na ako, May nagpapanggap na isang FB page na nagko-comment siya ay nagbibigay ng kahit na anong links. And minsan nanghihingi pa ng cryptocurrencies. So, iwasan nyo yung mga ganun and mag-register lang talaga kayo sa legit na link, Katulad ng ilalagay natin sa baba. Ipipin natin yan sa comment, ilalagay natin yan sa description, and ilalagay din natin yan dito sa ating YouTube video para ma-compare nyo na tama talaga yung details.
na ilalagay natin. Okay, so ulitin natin, it's up to you kung gusto nyong i-diversify yung inyong mga portfolio, pero ako yun yung naisipan ko. Dapat nating i-diversify lalong-lalo na sa mga issue na lumalabas ngayon sa mundo ng cryptocurrency. So thank you so much guys for watching. Sana nakatulong ito kahit papaano. And yeah, hanggang sa muli guys. Peace!